ganda ng material na ginamit nila dito sa Poco X7 Pro. Equipped din to with OIS o yung tinatawag na Optical Image Stabilization. Dalas ka ring mag-gaming ka best friends kahit daw buong araw kayang tumagal nito. Immersive talaga yung viewing experience. At kung makikita nyo naman talaga ang kulay nitong Poco X7 Pro, welcome to another vlog mga ka-best finds and welcome na naman sa isang product review. Ang daming nag-abang dito ha. Ito na yung pinakabago ng Poco X7 series, ang Poco X7 Pro. Kalo-launch lang nito at mainit-init pa sa market kaya i-review natin kung bakit ito ang isa sa magandang Android phone na pwede nyong bilhin ngayong taong ito. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na rin po kayo dahil ang dami pa nating mga best finds katulad nito na i-share sa inyo. By the way mga ka-best finds, lahat nga pala ng link ng official store na pwede nyong pagbilan nito ay i-share natin sa ating description. Kung saan pwede rin kayo maka-avail ng discount pag kayo isa sa mga early bird buyers nila. So together with the unit, ito yung kasama sa box ng inyong Poco X7 Pro. And syempre kasama niya yung warranty card, yung inyong safety instruction dito. Tapos may kasama na rin siyang jelly case. Pero ako sa tingin ko dahil napakaganda ng color nitong si Poco X7 Pro, bibilang ko siya ng transparent kung available na. At syempre ito yung kanyang charger. 90 watts nga pala ito. Ang isa pa talaga sa pinagmamalaki ng Poco X7 Pro ay yung kanyang 6,000 mAh na battery. So kahit na kayo heavy user o madalas ka ring mag-gaming ka best friends, kahit daw buong araw kayang tumagal nito. At kung makikita nyo naman talaga ang kulay nitong Poco X7 Pro, sobrang crisp talaga ng kulay nito. Sobrang high-res talaga siya. 6.67 inch ang kanyang AMOLED display with 1.5K resolution, tapos up to 3.25 GHz ang kanyang refresh rate. Kaya naman very smooth yung kanyang visuals and immersive talaga yung viewing experience. Ang ganda ng material na ginamit nila dito sa Poco X7 Pro kasi faux leather yung likod niya. Tapos yung combination ng gold and black, kahit pa nga dito sa kanyang side button, nagpapa-elegant talaga dun sa total look ng cellphone na to. IP68 waterproof and dustproof na rin siya. At eto na yung inaabangan ng marami dahil HyperOS 2.0 na etong Poco X7 Pro. Pinaka-latest na rin na Android version ang ginamit dito, Android 15 na to. This is already an octa-core CPU and up to 3.27 GHz ang kanyang refresh rate. At kung chipset naman ang pag-uusapan, eto na rin daw ang pinaka-latest. Dahil this is already equipped with MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Kaya high performance talaga siya. Eto kasing MediaTek Dimensity 8400, ginagamit talaga to sa mga premium smartphones. This design delivers up to 41% higher multi-core performance compared daw dun sa mga predecessor niya na Dimensity 8300. At dahil nga mataas ang kanyang refresh rate, pwedeng-pwede kayong mag-switch from one app or from one window to another nang walang delay. Dalawang variant nga pala ang pwede nyong bilhin sa kanya. Meron siyang 8GB RAM and 256GB at meron din siyang 12GB RAM with 512GB naman ng storage. Kaya bukod sa sobrang bilis na niya, ang laki pa ng storage capacity niya. Etong Poco X7 Pro, wala siyang 3.5mm jack. Sa bagay, halos lahat ngayon naka-Bluetooth na naman yung mga headphones natin. Pero meron siyang dual speaker at maganda yung tunog ng mga speakers nito. So, ganyan kalakas yung speaker niya. Speaking of camera naman, 50 megapixel ang kanyang rear camera with 26mm wide. Meron na rin siyang LED flash, HDR, and panorama. 8 megapixel naman itong front camera nito, kaya ang ganda talaga kahit sa low light. Tapos meron din siyang 12mm na ultra wide. Tapos bukod pa sa 50 megapixel yung kanyang rear camera, ay equipped din to with OIS o yung tinatawag na Optical Image Stabilization. Kaya kahit na anong shooting scenario, ganda talaga yung result niya.
At kung titingnan niyo yung kanyang frame per second, hindi lang siya basta 30, kundi kaya niya na rin kumuha ng video at 60 frame per seconds. So kahit pa nga for vlogging, okay na siyang gamitin. Ito yung sample video niya. Ayan, at 60 frame per second. Tapos tingnan nyo, kahit i-zoom natin siya, ay malinaw na malinaw yung image na nakukuha niya. At ito naman yung sample ng kanyang rear camera for photos. At tingnan nyo naman to during night time. Ito, 6 o'clock in the evening na. Pero tingnan nyo tong video na to. Malinaw pa rin siyang tingnan. Kahit pa nga yung picture niya sa gabi, maliwanag pa rin. At syempre, meron din siyang fingerprint sensor, face data, and screen lock for security. Tapos, speaking of Wi-Fi naman, up to 5G ay kaya niya nang isupport. So, ang verdict natin dito sa Poco X7 Pro, super smooth niyang gamitin. Super bilis lang niya. To glide from one app to another, smooth na smooth at hindi naglalag. And true enough, sa katulad kong heavy user, lalo na sa videos, nagamit ko talaga siya ng buong araw. So ayan mga ka-best finds, I hope na meron kayong mga natutunan sa ating videos ngayon at nakapag-decide na rin kayo kung ito ba ang Android na para sa inyo nitong 2025. So please don't forget to like the video, i-share nyo na rin po, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad nito. And we'll see you again next week, ka-best finds. God bless po!